Alright guys, meron akong good news at bad news sa inyo mga tol. So yun mga tol, bali na sa part 4 na tayo ng ating Lalamove issue regarding sa rate mga tol. So actually, marami kasing nagtatanong mga tol kung bakit ko nga ba daw to ginagawa. Gawa nga ng before, di ba, nakikita nyo naman nagbabiyahe ako kay Lalamove na okay naman yung biyahe. But now, may mga nagtataka kung bakit ko daw to ginagawa, kung bakit ako gumagawa ng video. Actually, pang-apat na upload ko na to mga tol regarding sa issue na rate ni Lalamove. And to be honest mga tol, gusto ko lang din testin tulungan yung mga rider na nagbabiyahe pa rin until now. Actually kasi nakikita ko yung ibang rider wala nang choice kundi magbiyahe talaga kay Lalamove kahit mababa na yung rate. Dahil ito na lang siguro yung alam nilang trabaho at ito na lang din siguro talaga yung source of income na meron sila. Kaya wala silang choice kundi isubo talaga yung rate na meron sila Lalamove. And ayun, maghapon din talaga silang nasa labas, di ba? So mga tol, gusto ko lang din palang malaman. I mean, medyo curious na ako kasi yung mga nanonood sa akin, I'm not sure kung lahat Lalamove rider or mga customers. Gusto ko lang malaman, comment down below kung bakit ka naging isang Lalamove rider or kung ano yung reason mo kung bakit ka naging isang Lalamove rider. And ako, for me, ang reason ko is ito yung passion ko. Kung nag-resign ako sa work dahil ito yung gusto kong gawin. And yun, ito yung passion ko, yung vlogging nga mga tol. So kayo, comment down below kung bakit nga ba kayo naging isang Lalamove rider. And babasahin ko yan isa-isa. Nasa part 4 na tayo ng ating Lalamove issue mga tol. Kumbaga parang ito yung way ko to help you guys. Kumbaga parang ito yung way ko yung pagbablog na to para mapansin ni Lalamove yung talagang issue ng mga riders. Kumbaga ako yung nagiging bosses ninyo para mapansin ni Lalamove na talagang hindi na talaga makaturungan yung rate na binibigay niya mga tol. So panoorin natin tong balita. I'm not sure kung napanood nyo na to kasi naging ano rin to, naging usap-usapan din to sa mga group ng Lalamove. And check natin kung ano nga ba tong balita na to na good news ko sa inyo na let's see, let's go. Balita, asosasyon ng mga delivery rider ng kumpanyang Lalamove, iginigiit na hindi na umano makatao ang panuntunang mababa ang fare matrix sa kanilang sektor. Ang DICT naman nangakong iimbestigahan ang naturang issue. Alamin yan sa Balitang A to Z exclusive ni Kim Salinas. Tinanggal lang ako yung base fare As in wala na. Service fee na lang. Kung magkano lang yung offer ni client, ganoon na lang ang nangyayari. Tila nagngingit-ngit na ang rider at presidente ng Lalamove Drivers Riders Association. Hindi na raw kasi umano tinutupad ng naturang kumpanya ang mga itinalagang terms and conditions noon. Tulad na lamang ng pagbaba ng fare matrix na nakapagpapalugi umano sa mga rider. Labag umano ito sa karapatan nilang mga delivery rider. Dagdag pa riyan ang panuntunan ng kumpanya na sususpindihin sila sakaling nag-cancel sila ng booking. Nag-book sa kinancel mo kasi minsan bakit hindi mo i-cancel? Ang naka-note is transporting people is bawal naman talaga yan. Diba? Makita ka lang nag-cancel, floating ka ng 30 minutes. Sinubukan umano nilang makipag-usap sa Okay, so yung first niya, yung parang floating nga, kumbaga parang pag nag-cancel ka is floating. Ito yung naging topic natin last time na parang, 'di ba? Kumbaga pag ikaw yung nag-cancel, magpo-floating ka ng ilang minuto. And I'm not sure 30 minutes meron pa lang ganun, mapo-floating ka 30 minutes kasi na-experience ko 10 ata or 15 minutes. So comment down below mga tol yung mga ilang minutes ba talaga pag nag-cancel ka kasi si sir parang floating siya ng 30 minutes. And sobrang inconvenience talaga yun sa rider mga tol. And yun ang hindi iniisip at hindi nakikita nila. Alam mo, kumaga nasa alsada ka tapos hindi naman ganun, kumaga parang yung problema ng booking is hindi naman sa'yo. Kumbaga ika-cancel mo dahil problema yun sa problema yun doon sa customer. Kumbaga parang malaking papadala or else kumbaga parang may problema talaga. Tapos syempre ayaw i-cancel ng customer, so ikaw magka-cancel tapos ikaw pa yung magpo-floating. So ito yung hindi iniisip ni Lalamove, 'di ba? So ewan ko. Shout out Lalamove. ng kumpanya pero wala umanong humarap sa kanila. Sa ngayon, wala pa. Kung anong kapadala kami ng letter sa kanila o kung sino maharap sa kanila, pamuno ng Lalamove. Until now, wala. Wala. Kahit anong media interview, hindi sumasagot. Para kay alias Mars, hirap ang dinaranas nila sa kanilang hanap buhay na ito. Kung dati talaga is maganda, malaki talaga dati. Halos dyan marami ako naipundar eh. Kumpara sa ngayon na napakababa na ng fare. Kung minsan nga makikita nyo nga po dito mula Diliman hanggang Imus Cavite, nasa 140 lang. Kumikita naman raw sila. Oh, yun. Actually, totoo yun. May nakita nyo ba yung post ko na from
Kalimutan ko na lagari yun basta papuntang Tagaytay, and grab 200 plus lang talaga yung rate, and sobrang Lalamove. Sobrang baba talaga mga tol. So, ayun no. Ayun na. Isa na yung rider na yun. Na-interview talagang totoo yan mga tol na sobrang baba talaga yung... Lalo na pag long ride mga tol. So, sobrang lugi talaga kayo sa long ride. Yung mga nagbabiyahe pa dyan. Kaya pag long ride talaga kailangan talagang sabayan. So, let's see. Pero hindi ganoong kalaki di tulad ng dati. Aniya, nananatili na lamang sila sa ganitong hanap buhay dahil ang ilang kliyente galante naman kung magbigay. Kapag sa rider, kapag sinipagan mo, natuwa sa'yo yung customer, binibigyan ka ng tip, natuwa sa serbisyo mo. Siguro yun yung mga bagay na lang na nakakapagpalakas ng loob na siyang dahilan kung ba't kami nagpapatuloy. Giit naman ngayon ng National Union of Food Delivery Riders na ang problema raw kasi dito sa Lalamove. Kasi during that time, ang base fare ng mga delivery riders ay 60 pesos at ang kanilang delivery fee ay 8 pesos per kilometer. However, nung may mga pumasok na ibang apps na talaga nag-undercut ng price, naobliga ang Lalamove na magbaba rin ng presyo. Isinusulong naman ngayon ng Naturang Union ang isang Actually mga tol, I'm not sure, yung Borso kasi alam ko na wala na eh. Hindi ko sure, comment down below kung talaga nawala na yung Borso. Ngayon, ang kalaban na lang ata nila, alam mo, si Toktok, nandiyan pa rin ba si Toktok? May nakita ako isang comment kasi na parang mas okay pa daw yung servisyo ni Toktok unlike kay Lalamove. I'm not sure So actually, nagawa nga ni Grab na magtaas ng presyo. Kumaga parang si Grab is one of your parang isa sa pinakamalaking kalaban nila, Lalamove talaga yan. So, kumbaga kung nagawa ni Grab, bakit hindi magawa pa rin nila Lalamove? Kumbaga si Toktok, hindi naman masyadong pansinin, pero 'di ba, nakita niyo naman na ang dami rin nagbubukay papaano. Pero alam mo 'yun, sila Lalamove is one of the kumbaga number one delivery dito sa Pilipinas. Kumbaga ang dami niyang rider, ang dami rin niyang customer, hindi talaga nawawalan niya ng booking kahit saan ka magpunta. Pero yun nga, nagawa na ng iba eh. Bakit hindi pa rin magawa ni Lalamove? So, let's see. na dapat magkaroon ng malinaw na guidelines ukol sa tama at patas na fare matrix tulad na lamang sa mga pampublikong sasakyan. Unfortunately, sa kasalukuyang sistema ngayon ay parang wild west ang pagtrato sa mga rider. In particular dito sa fare matrix. Umako ng jurisdiction ang DICT. Pero wala rin naman silang nilalabas na guidelines o panuntunan sa fare matrix. Samantala, hinimok naman ng Department of Information and Communications Technology na formal na dumulog ang asosasyon ng mga Lalamove riders sa kanilang tanggapan. Iimbestigahan din nila umano ang isyong ito. Willing kami na magsimula ng dialogo sa dalawa. So first of all mga tol, ano nga ba yung DICT? Actually hindi ako familiar dun sa sangay ng ng gobyerno natin na to. So upon searching, ang sabi dito is yung DICT daw is the Department of Information and Communication Technology. DICT is the Executive Department of the Philippines government responsible for the planning, development, and promotion of the country's information and communication technology, mga tol. So, agenda nito is to support the national development ng ating bansa. So, talagang maigi na rin na talagang pinakailaman na rin nila. Kumbaga parang naging boses na rin kasi talaga yung mga nagrarally or mga lumalaban sa fare nila, Lalamove dito kay DICT, kaya napansin din talaga tayo. So, good news yun para sa atin. Dalawang grupo at pag-usapin tayo, kami mag-mediate at imbestigahan na rin natin kung ano yung nangyayari dito. Ipinaalala rin ng DICT na dapat ipatupad ang napagkasundoang terms and conditions dahil kung hindi, Sa ngayon, hindi tayo nagtatakda ng minimum or ng base, pero sinasabi natin na dapat merong base at meron ding transparency. Kapag nag-violate sila ng mga terms nila, we can revoke the authority given to them to practice or to be a courier provider. minabuting makipag-ugnayan ng news team sa kumpanyang Lalamove pero nananatiling tikom pa rin ang bibig nito sa naturang issue. Para sa balitang ito, Z, Kumbaga, alam mo yun, yung mga nagrarally na nga lang eh, kumbaga hindi nila pinansin, what more pa kaya yung mga maliliit lang na rider, diba? So ngayon, at least kahit papaano good news na sa atin na pinakailaman na siya ng gobyerno para talagang pansinin na nila, alam mo, kasi wala talagang tenga tong mga to, wala ring mga mata. Kumbaga parang ang dami nang nagrereklamo pero
walang nangyayari talaga. So nakakatuwa lang dahil napansin na tayo ng gobyerno at least kahit papaano in the help of mga grupo ng Lala Move. Yun, katulad nun si Sir, actually first time ko lang din sila nakita. At least kahit papaano napansin tayo, I hope sana magkaroon talaga ng action. So beside dito sa ginagawa nating mga video, at least kahit papaano matulungan at least kahit papaano matulungan tayo sa pinaglalaban natin na pagtaas ng rate ni Lala Move. And to DICT, maraming salamat po sa pagtugon ng concern ng mga Lala Move riders. And I hope and I pray sana maging maganda yung resulta, and sana pansinin na rin talaga ni Lala Move yung mga hinaing na mga riders kagaya natin. Chinek ko pala yung page nung Lala Move Drivers and Association. Kumbaga parang i-check natin. Kumbaga sila talaga yung lumalaban sa sa mga rate ng mga application. Ito, especially kay Lala Move. Ngayon may nilalaban sila na parang gawing 10 to 12% yung commission ni Lala Move. And follow nyo to guys, support nyo sila mga tol, kasi kumbaga parang isa rin sila sa mga lumalaban talaga sa mga mabababang rate ng mga application, especially kay Lala Move na. And then, follow nyo sila guys, Lala Move Drivers and Association. Yung next issue natin mga tol, actually hindi ko na masyadong papahabain tong video. Actually may isang volleyball player ng UST na nagreklamo kay Lala Move, kumbaga dun sa rider niya. Ang nangyari kasi mga tol is parang nagpa-deliver sa kanila or sponsor nila before the game na 6 na sapatos. Tapos ang dumating lang dun sa volleyball player, dun sa mga volleyball player is 5 lang. Ang nawawalang pair is kay Bianca Plaza. Actually parang personalized pair ata to ng sapatos. So talagang importante rin to, and ewan ko, ba't anong ginawa nung Lala Move rider na yon? Kumaga parang 5 lang kasi yung dumating, kumaga 6. Tapos may screenshot pa doon na ang sabi ng rider, para ito yung screenshot ito yung screenshot lang naman nung napag-usapan nila or talagang yung pinakita nung volleyball player. Sabi nung rider is, tignan mo, sabi pa nga ng guard, bakit tagal ko bumaba? Pinagantay mo pa ako, matalo sana kayo. So dun sa rider mga tol, kung sino ka man, sana hindi ganito yung pagtrato mo sa mga customers mo, and hindi maganda kung galing yung ganito. So against ako sa ginawa mo. Sabi naman ni ewan ko kung sino to, Kuya, God bless sa'yo, ingat ka lagi. So yan. But we are not sure kung ano yung nangyari talaga, kung ano yung nangyari talaga. Mali mo na laglag or else ginawa rin talaga. So hindi natin pwede i-judge din yung rider hanggat wala pa yung talagang wala pa yung talagang opinion niya, or hindi pa talaga naglalabas ng statement yung rider. And actually, ang catch dito is, biro mo pag sikat, hindi naman sikat hindi ko sure kung sikat to or kilala, pero pag nag-post ng ganito, tingnan mo, parang ni-replyan kagad ni Lala Move. Sabi ni Lala Move, "Hi Bianca, we sincerely apologize for this. To help us resolve the issue, please send us message via Facebook page or basta yan." And may isang nag-comment doon, si Ray Clarence Yap, "Lala Move, pag dito, bilis sagot Pag rider na nanghingi ng tulong, walang sagot kahit isa." Sampal kay Lala Move yun. And dun sa rider mga tol, sana lumabas ka or comment ka dito kung nanonood ka man sa mga videos ko. Kukunin ko yung panig mo, tignan natin. Mali mo naman, di ba? So, may isang comment din doon is, sabi niya, "Napakaganda kasi ng pagtrato nyo sa mga rider nyo. Kaya yan ang balik sa inyo ng ilang walang ayos na rider. Kung maayos at patas kayo sa mga rider nyo, tsak na gagantihan kayo ng maayos ng pagsaserbisyo. Kaya customer tuloy ang nadadamay. Kaya kung gusto nyo maging mas maayos pa kumpanya nyo, maging tapat din sana kayo sa mga rider nyo. Hindi yung sa inyo lang at sa customer lahat pumapabor. Mas maganda magsara na kayo." Pero ayun nga, ito na. Sampal na talaga to. Ang dami na talagang issue. Sunod-sunod na yung mga naging issue. Sunod-sunod na yung mga nangyari kay Lala Move. And hindi na rin talaga ito na yung way siguro ng rider para gumante. So hindi naman din tama yun, pero kasi customer din na nadadamay. Pero sana isa ito sa maging way na maging patas at maging fair sa lahat si Lala Move. Hindi lang sa customers na nagrereklamo, kumbaga pati rin sa rider. Kasi kung hindi nila ayusin
hindi nila ayusin yung fare, hindi nila ayusin yung sistema nila, hindi malayo talaga na maraming mangyayaring ganito. So, ayan lang. So, ayan mga tol, actually, I'm not sure kung nakaabot ka man dito mga tol, and actually, may gusto lang talaga akong favor sa inyo, may gusto lang din akong i-pabor sa inyo bago matapos yung video natin. And kung kilala nyo, I'm not sure kung kilala nyo na si Julio Pabian Vlogs. Isa kasi siya sa mga naging inspirasyon ko sa paggawa ng vlogs and sa Lalamove mga tol. Isa to sa mga malulupit sa pagdating sa Lalamove mga tol. And I'm not sure kung lahat kayo nakasubscribe. Kung yung nakasubscribe sa akin ay nakasubscribe na rin sa kanya. And actually mga tol, marami na rin talagang natulong sa akin yung tao na to. And sobrang bait nito. So, ayun. Gusto ko kasi na umabot na siya sa 100k subscriber para makuha niya na yung silver play button. Ganun kasi ako magmahal ng kaibigan mga tol. So, and actually gusto kong to pa rin. Kumarang, alam mo yun, naging inspiration kasi siya para sa akin. So, actually gusto ko siyang magkaroon ng 100,000 subscriber dito sa YouTube channel natin kasi parang matagal na rin niya tong gustong makuha mga tol. And sobrang inspiring kasi na itong tao na to. So, ayun, ang gagawin nyo lang mga tol, dun sa 13.5k na subscriber ko, baka may 4k dyan na hindi pa nakasubscribe kay Julio Pabian, baka pwede nating isubscribe mga tol. So, ang gagawin nyo lang, screen capture nyo lang yung na nakasubscribe kayo sa YouTube channel niya mismo, and punta kayo dun sa mismong Facebook page ko. Dun sa last post ko mga tol, kung ano man yung last post ko, i-comment nyo dun, hashtag Julio Pabian, silver play button, tapos itag nyo lang si Julio Pabian. Tapos kasama yung screenshot ng itong nakasubscribe kayo sa YouTube channel ni Julio Pabian. Tapos ilagay nyo lang yung reason bakit kayo yung deserving na manalo na itong jacket natin mga tol. I'm not sure kung may magkakagusto pa rin na itong jacket na to, pero at least kahit pa paano, di ba, malapit na magtag-ulan. So ipamimigay na natin itong jacket natin mga tol. So ayan siya. Yan, may hoodie siya, yan, size XL. So maganda rin to pang motor, hindi siya ganun kakapal. So, ayan. Meron siyang loob, yan. Tapos, yan. Actually, nagamit ko na to sa isa kong vlog dun sa ano natin. So, ilalagay ko na lang dito. And then, kumbaga, sana matulungan natin siya magkaroon ng silver play button. And maraming salamat kung nakabot ka man dito. So, part 4 na tayo. So, part 5 na tayo ng ating episode sa ating Lalamove issue mga tol. So, ayun, maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo. And this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.